Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Ito support podcast! Tayo ka sa mga Amerikano. Ano yung kanina? Sa'yo mas kuha mo eh. Kayo mga pre. Gagi, tsamba lang yung katsupoy eh, no? Nakakasar yung pagmumukha eh. Mga libin ba kayo ng mga Amerikano? Tapos tinanong siya, anong grupo ba kayo na? Hindi niya alam, no? Alam mo, nalulungkot ako eh. Alam. Kaya minsan, di ba dati, respetado yung mga ganyan pagka nagpo-protesta. Di ba? Real talk naman dati, respetado yung parang ikaw yung boses ng hindi makapagsalita eh. Pero ngayon kasi hindi na eh. No? Parang propaganda yung iba sa kanila. Doon nga sa rally na yun. Hindi ko malaman bakit binanggit niya yung Amerikano eh. Ang alam natin, woman's parade yun eh. Woman's month parade yun eh. Di kasi kayo nag-research. Oo, di ba? Ano naman, research. Research puta, YouTube video. So isa daw general lang sa army, ang puso ko nasa mga magsasaka, hari ako ng hip hop underground. At slick and dapper dyan sa President Ab. Diyan kayo magpagupit. Joshon Point para sa lahat ng social media, nag-aanap ka ba ng perfume na malupit? No? Under self-improvement ka ba? Meron tayo sa TikTok shop and also check out nyo yung kaysa daw na Black Prism sa Shopee. Nandyan yan sa description. Tama pa eh, no? Tama pa. Maaga pa pre. First episode to pare. Fresh na fresh pa tayo dyan. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Kung seller ka ng Shopee, Lazada, diyan ka mag-drop off sa LV Trading sa Better Living Parañaque. Hanapin nyo sila sa Facebook, Better Living Parañaque. Yun! Yung Ay, sino ba sa mga Amerikano? Ngayon pare, ang mahirap kasi dyan, kaya kung bakit nakiking ko yung mga realista ngayon, ako tingin ko lang masyado kasing bata. 17 sila, 16, 18 nagrarally na inimpluwensyahan lang kayo eh. Wala pa kayong identity, wala pa kayong sarili ninyong nasiyasat. nag-aaral pa lang yung mga yun. Pre. Kaya nga, student, focus muna kayo dyan sa aral. Saka ninyo ipaglaban yung gusto ninyo ipaglaban. Kapag nasa adult na kayo, kasi akala ko dati nung ganong edad ko, alam ko na lahat eh. Actually, totoo. Feeling ko nung time na ganong edad ko sa kanila, yung rally-rally na yan, nasa utak na rin ako na parang, mali yung ginagawa ng ganito, mali yung ginagawa ng gobyerno. And then, may mas malaki pa palang, Totoo. alam mo, parang rabbit hole siya eh. Oo. Kaya nga, isa yun eh. Kaya hindi talaga sila maseryoso ng mga tao ngayon. Now, yung isa sa mga protesta na tawag dito nag-trending last time, yung kurakot, yung nakurakot yung sa flood control, yun, naniniwala ko, totoo yun. Kasi mga tao pumunta ron, mga nagtatrabaho, yung mga talagang naapektuhan. Yeah. Tangina, tax namin yan. Kaya sabi ko nga, di ba, napag-usapan natin, parang pupunta sana tayo no? Kasi syempre busy tayo pareho. So, may reason, kumbaga legit, justified yung reason bakit mga tao pumupunta doon. Yung mga rally nila, mga estudyante, ano yun? Di ba? Ang ano pa nga doon, Ang gugulo pa nung pinaglalaban, di mo alam kung ano ba talaga eh, women's parade. Tapos, lalabas sa bibig nila na Amerikano, ganyan pa. Tuta ka na Amerikano. Saan nangyari yun? Kasi mukhang bakla yung mga nag-rally. So, halo-halo na, women's. Tapos, ang gulo pa ng mga to, ayaw nyo sa Amerikano, pero yung mga ideology ng Amerikano, hag na hag kayo. Westernized yung mga utak. Westernized yung utak. Ang gulo, di ba? Kaya, ikaw, ako, tayo, bilang tao na we're looking at a bigger picture, parang, hindi kayo nagme-make sense pagdating sa woke ideology na galing sa Western, gustong-gusto nyo, tapos pumunta kayo sa mga rally, ayaw nyo ng Amerikano, ba talaga? rally ng mga siraulo yan. Yan, yung mga nag-rally dyan, mga siraulo yan. Kasi isipin mo nga, yung flood control nga na malinaw na sa atin, malinaw na Pilipino rin yung nag-corrupt, politikong Pilipino yung nag-corrupt. Ang hirap pa nga rin tumbukin eh. Kumbaga bilang mamamayang, ordinaryong mamamayan, hindi pa nga rin madaling magsalita, magbitaw ng salita kung sino dyan, di ba? At ngayon na, wala pa nga rin managot eh. Di ba? Tapos, ito, ang lakas ng loob magsalita nitong katsupoy na to, na yung issue sa Amerikano, puta, layo nga nun dito, libo-libong kilometro, layo nun eh. Pero ikaw, ang buong buo yung loob mo na magbato ng negativity lang yun eh. Walang talaga, walang substance. Walang direksyon, tangina. Mamaya paglaban pa nila yung Israel saka yung gera dun sa Putang ina, wala Tumahimik nga sila ngayon, pre.
Di ba, sa kasagsagan ng gera ngayon, usually, dyan lalabas yung mga virtue signaler na free ganito, free Palestine, free Israel, mga ganyan. Tahimik sila ngayon, pre. Paano? Kasi naging klaro na nakita nila na mismong mga Iranian masaya na digwak yung supreme leader nila. Yun pala, mismong mga Iranian ayaw nung namumuno. Dito sa mga Pilipino, puro kayo free Palestine, free ganon. So, ang gulo nila So, tingnan mo ngayon, lumabas yung tunay. Mga mismong local against pala. Tahimik sila Ganon kasi nakikiride sa trend. Tsaka ba't nangingialam kayo doon? May problema yung bansa natin. Wala nga tayong oil reserve. Wala tayong gas reserve. Di ba? Yung tipong pag umakyat yung presyo sa ibang bansa ng gas, automatically, bukas mismo, pati yung presyo natin apektado na. Sa Japan, hindi ganun. Kasi may 9 months to 10 months sila na parang reserba ng gas. So, kahit magkabaluktot yung supply dyan, wala silang pakialam, hindi masyado naapektuhan. Ang sabi nga, ang alam ko sa atin din, pre. Ang sabi nila, sabi mismo ng energy, meron tayong 3 months reserve. But, yun ang nakakapagtaka, bakit ang bilis na... Then bakit ang taas agad ng presyo ngayon? Takin na mahal na ng gas ngayon, pre. 70, pre. Pero napagkumpara ko nga, sabi ko, baka nga ito yung sinasabi na nahulaan ni... Sino ba yung Nostradamus natin dito, yung babae? Rudy Baldwin. Si Rudy Baldwin. Sabi niya, meron daw pangalawang, di ba? Ang nakikita niya ngayon 2026, meron daw pangalawang parang lockdown tayo. So baka ito yun Kasi naalala ko nung pandemic, pre, umabot ng 90 pesos yung gas Oo. Diba? 90 pesos. Tanga na, pan ka pala ni Rudy Hindi, na ano ko lang ba? Baka ito ba yun? Rudy Ito ba? fanatics ka wala. Hindi, nakikita ko kasi. Naalala ko rin na maisingit ko na pag may dalawang bansang nagwawar, wala dapat mamamayan na pipili ng side, matutuwa sa side. Wala talaga. Kasi overall, tayong mga ordinaryong mamamayan lang lagi ang talo Totoo. Katulad yun, naggera sila. O nagpalipad sila ng mga bomba. Yung gastos dyan, puro sa mamamayan galing yun. Pera natin yun, sinusunod ng mga yan. Yeah. Oo. Which reflects nga rin kaya nga yung gasolina, alam mo yan, yung mga pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Kaya wala talagang side, pre. Kahit feeling mo napakasama nung isa, hindi pa rin gera. Huwag pa rin kayo magbombahan dyan. Hindi naman para sa amin yan. Para sa inyo lang yung mga Sa inyo nga lang pupili yan, actually. Alam nyo ginawa ng anak ni Trump? Ay, ginawa. Ano ginawa niya? Yung dalawang anak ni Trump na adult na rin, yung mga matatandang anak niya. Ano pangalan nung isa? Yung sikat? Yung parang nakaganyan. Si Byron ba yun? Yun ang parang sikat tatay. Pero hindi yun. May dalawang anak siya na mas matanda pa. Sa unang asawa ata yun. Nag-invest sa drone Nag-invest sa drone, weaponry. So, technically, since may war, kumikita sila. Nakita sila dun. Ang nakikita ko, since bibilin yung drone na yon at yung papa niya masusunod kung saan bibilin yun sa drone company nila, nagamit ng pera ng Amerika, na napupunta ngayon sa family nila. Parang hinihigop nila yung pera ng Amerika, hinihigop nila yung pera ng ibang bansa, sila lang ngayon mayaman yung family nila. Oo. Sinisecure din nila. Sinisecure nila. Tingin ko gusto nila maging oligarch Tingin ko lang Hindi, pero Gusto sabihin, nila mapunta sa high table hindi naman sa, dinedepensahan ko sila. Pero yun nga, napag-usapan natin to Isa rin sa motivation ni Trump kung bakit posible nila gawin yan na gusto nilang humarbat ng pera. Kasi yung bangko sa Amerika, kalaban na rin sila. Ayaw sila paggamitin ng bangko. So ang desisyon ng Trump family, ayaw nyo kaming ayaw nyo makipagtrabaho sa amin. Di gagawa kami ng sarili naming kayamanan, gagawa kami ng sarili naming bangko. Kaya may connection talaga yung mga ganyang move ni Trump. Kasi, hindi nila kakayanin kung hindi sila gagawa ng contingency plan, kumbaga. Kung sinasabihan, inaayawan na sila ng mga bangko, bilang mayaman, bilang sa status nila na mayaman sila, mahihirapan sila. So, at saka lang din, hinahalin tulad ko rin dito sa Pilipinas, every time na after ng isang termino ng isang president, sisilipin ngayon, kunyari, napalitan na siya. Yung pumalit sa kanya, sabi natin, ibang aliado rin.
ina-anticipate niya na, kasi katulad dito, kung Titirahin siya. ano-anong kaso ang iaano sa kanya, ubusin talaga yung yaman mo. Kung baga gano'n, siguro ina-anticipate niya rin na, putya, maraming nagalit sa akin dito sa termino ko na to. 2 beses ba naman? So, na-anticipate niya na ito, talagang mag-iipon ako dahil malamang uubusin niyo yung pera ko pag wala na ako sa power ko. Tingin ko kasi, Yung nakikita ko lang din eh. totoo yan. Tingin ko kasi pag pumasok ka na sa mundo ng ganyan, parang wala nang labasan eh. It's either magpapalakas ka na lang o dudurugin ka pag di ka nagpalakas. Oo, Parang wala na silang choice kung hindi magpalakas ng power. Kasi anytime, pwedeng ubusin yung family niya eh. Pag hindi siya nagpalakas ng power and connection eh. Tingin ko ganun eh. Pero, alam mo yung ilang mga idol kong ano bang tawag sa kanila? Basta prominente din dyan sa, sa financial industry. Gusto nila si Trump kasi ang sisi nila dun dati kay, Biden. Kinumpromiso yung mga Amerikano, yung finances ng mga Amerikano. Like what? Ano ibig sabihin? Paano ba? Hindi, walang naging solution sa tumataas na inflation. Actually, common naman yun. Uh-huh. Common. Pero ang isa sa banat ni Trump sa kanya, mas lalong lumakas. Mas lalong lumakas Tumaas. yung acceleration ng inflation ng dahil kay Biden. Dahil sa mga galaw. Ang tingin nila kay Biden, tatanga-tanga na talaga eh. Di ba may mga kuha, di ba may mga video si Biden na parang nakikipag-usap sa wala, Oo. nakikipag-shaken sa wala. Gago parang lutang na kasi siya eh. Lutang na talaga, lutang. Parang siguro gawa na ng katandaan. Tsaka hindi na rin ata. Siya, basa ko, hindi na rin siya yung nagpapalakad, pre. Pag Lang siya. Kapit na lang si Biden. Tapos Oo, parang hindi na nga siya nagpa-function maayos eh. May salita siya na bulol na eh. Parang Walang Ganun sense, siya, pare. Marami yung sinasabi na walang sense. Tapos paikot-ikot siya minsan na wala naman tinutuldukan yung explanation. Parang may isang topic siya na about sa ano nun eh. Kalimutan ko saan yun eh. Pero tas nabubulol-bulol pa siya at the same time, dol. Awang ina-explain niya. Putang ina, sabi ko, presidente ba talaga to? Oo, tsaka tignan mo na lang eh. Kaya sabi ko sa'yo na parang puppet na lang siya. Merong in the background na nagdidesisyon. Kasi Mama, no? nung umupo na nga si Trump, nakita niya kung saan pumupunta yung pera, pre. 'Di ba? Merong transgender research sa isang bansa na hindi niya alam kung saan banda. Transgender Nandun daw yung mga pera, mga taxes nila pumupunta. Gago. Merong sa research transgender to mouse, yung mga daga. Oo, ganun, research. Doon napupunta yung pera. So sabi ko, kaya naging reason din yun. Nagbe-make sense yung sinabi nila na mas lumaki yung inflation nung si Biden kasi hindi nga hindi na solusyonan, napunta dun sa mga kung ano-anong klaseng bullshit nga. Speaking of research, pare, kasi hindi natin na-address yung... Marami nag-comment doon sa mga Hussein video natin. Hindi daw tayo nag-research. Na-address ba natin yung last week? Hindi natin in-address. Oo, na hindi daw tayo nag-research. Pilit nila sinasabi, hindi tayo nag-research. Gusto lang namin linawin, no? Hindi naman talaga namin uubusin yung time namin para mag-research sa buhay nung away nung dalawa eh. Oo. Pares naman silang may mali eh. May mali din si MG, may mali din si FLM, no? Kasi nga, kung ano sinabi niya. So, may mali na rin naman si MG kasi nga, may mga sinabi na rin siya na hindi maganda. Pero, alam mo yun, para mag-ubos ka ng oras para mag-research sa ganun, di na. Magre-research na lang ako kung paano ma-improve sarili ko, di ba? Yun ang pinaka-puntos naman natin doon. Ang medyo sinasabon natin doon is hindi naman silang dalawa eh. Yung issue nila, kaya hindi talaga tayo doon pupunta. Hindi nga. Doon tayo sa ginalaw nga ng kapulisan natin, which is ngayon, open sila for a case. May case yung ginawa nila, pre. Oo. Oh, so nagsampa rin ng kaso si FLM doon kasi nga meron eh. Ibig sabihin kung possible na may kaso ka, may butas, may mali talagang nangyari. Oo. So doon kami sumisilip. Yung sa kanila wala na kaming oras doon. Okay na 'yun. Tama. Ang inaano namin doon is sobrang pamamahiya. O sige, alisin na natin pamamahiya. Sige, kasi public figure siya. Let's say ganyan. Pero kasi yung ibang mga PNP doon, personal nila. Parang inahamon nila sa FLM. Ano yung sinasabi mong ganito ganyan? Sasampalin mo ako, gawin mo dito, ganito ganyan. Hindi na dapat sabihin pa yon na mga, diba, official na gaya ninyo, no? Yun lang naman yung sa amin doon. Hindi naman namin kinampihan sa FLM. Sinabi namin yung procedure, mali. Which is, tignan mo, ang dami nag-agree na lawyer.
At hindi kami nagda-damage control, sinasabi niyo damage control. Di mag-i-stand kami doon sa sinasabi namin, di nagbabago yun. Yun ang stand namin doon. Wala. Tadtarin niyo pa kami ng di nag-research, ulul. Oo, hindi. Mas lalo lang kami nagiging proud tuwing sasabihin nyo na hindi kami nag-research. Hindi talaga kami nag-research yan. Wala talaga kami pakialam dyan. Wala pa kami paki kay Norman. Oo, saka si MG tropa yan, no? So, wala kami pinapanigan. Di namin pinapanigan si FLM, puta. Yung procedure lang naman yung sinasabi namin. Tingnan mo kaya, may nakapatay, di ba? Oo, may nakapatay ngayon. Parang murder yung kaso niya eh. Oh, bakit hindi pinakita yung mukha, di ba? Kasi may procedure nga eh. Tingnan mo, sino naaabala ngayon? Yung mga pobreng pulis natin, di ba? Harap sila sa kaso, magkano attorney, lawyer's fee, pare, 200k, 300k. No name pa yun. Pag may pangalan ng lawyer, sabi ko sa'yo, mag-half a million ka. Ano pa lang yun? Acceptance pa lang yun. Pag accept pa lang niya ng case yun, di pa kayo panalo. Mahal. O paano gagasusin ng pulis yun? Magkano lang sahod ng pulis, di ba? Ultimo tiniente, 65 lang, 60k lang naman ng monthly. Mahirap yun. Tsaka yung pinaka-point pre kasi nga, after ng mga ni-research nila, na proud sila, nakapagpihansa si FLM. Ano? Oo. Diba? Yung inaano nila, yung kaso doon ni FLM na human trafficking, yung ganyan, tinatopic namin that time is yung kaso niya for unjust fixation. unjust vexation lang. Judge naman na may trabaho mag-take nung kaso niya doon sa human trafficking. Hindi naman namin sinabing tama yun, pero andun nga lang kami sa current situation topic lang. Hindi naman namin... Facts lang tayo. Oo, Ano lang yun nandoon. Kasi yung human trafficking, sinampa nga, pero wala pa eh. Hindi naman yun yung nandun sa warrant eh. Oh, hindi So, naman... isasampa pa lang yun eh. Yeah. And human trafficker yan, sabi nyo, di ba? No bail yun. Bakit nasa labas yan? O, sampa nyo yan, di ba? Kayo magharap-harap dun sa husgado. Wala na kami dun. Sa procedure lang kami. Hindi porket ganun sinabi namin, kinampihan namin yan na procedure is mali. Mali is mali. Yun lang. Pero ano na bang update ngayon sa kanila, pre? Nag-file siya. Sabi niya, di siya magpa-file. Tapos ngayon, nag-file siya. Si FLM? Oo, sa mga namaiya daw sa kanya. Parang gano'n. Yun na yung latest update doon. Oo, parang sasampahan niya ata yung polis. Una sinabi niya hindi, tapos binawi niya. Parang sasampahan niya na. Parang gano'n. Kaya nga, parang ang dating meron atang... Nagtulak. Oo, may tutulak sa Agree. kanya. May nagsabi din na, hindi, wag ka papayag, sampa mo. Well, right niya yan. Again, ito. Baka inisip niyo, kinampihan na naman. Right niya yun eh. May pera siya pang sampa eh. Bahala siya. Yung mga issue na yan. Dami-daming issue. Yan, sige, ano na naman tayo. Isa pang issue ngayon na mainit. Diba? Yung gera, yung kala FLM. Yung isa pa pre yung kay Ann Curtis, bro. Alam niyo? Yeah, medyo trip ko yung topic na yun. Mainit, Kasi Ann Curtis? mainit na issue. Kasi ang trip ko talaga yun kasi maganda siya. Yeah. Maganda si Ann. Oo. Pero hindi ako mag-i-imagine. At hindi mo sasabihin sa trabaho yung pre. Ang labo nun, pre. Kinain na Ang hirap ipagtanggol nun. Ang hirap putya. ipagtanggol. Tama. Oo, kasi sige, ulitin na lang natin yung video para meron silang reference. Baka Parinig mo sa mic. Oo, kasi parang meron silang reference, no? Kirang kasi ang problema dyan, based na napanood ko pa lang, nasa trabaho kasi. Parang, sige, merong time na pwede natin pag-usapan yung mga ganyang... Inuman, tama. Coffee, sige, with barkada, usapang lalaki, fine. Parang, alam mo tol, gandang-ganda talaga ako kay Ann Curtis. Alam mo yun? Init na init ako kasi sobrang sexy niya eh. No? Oh, fetish ko siya. Let's say like that. Okay lang. Hindi mo naman gagawin eh. Oo. Ano lang naman siya eh. Parang, admire mo ba? Oo. To extreme way nga lang. Pero sasabihin mo sa trabaho knowing na broadcast ka sa buong Pilipinas live. Formal setting, professional setting, mga naka-Amerikano pa sila lahat doon. Nagulat lahat, pre. Nakita ko sila sa bar. Ito yung video. Ito yung sinabi niya. Maikli lang to. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. So, Yun yung pre.
Nag-init daw siya. Nakita si Ann Curtis sa mall. Nag-init daw siya. Pero puta, sinabi sa Senate hearing na puta, sabi ko, hindi, naintindihan kita, pre. Naintindihan ko yung ganun. Kung nasa inuman tayo, sabi ko nga kung sasabihin niya yon pare, nasa inumang setting, tapos merong may nag-inarte na sabihin, uy, huwag ka namang ganyan. Ang arte mo, puta, nagiinuman lang tayo. Oo. Usapang inuman lang tayo. Hindi mo natin gagawin eh. Oo. Chill lang. Pero sa business, kumbaga parang business meeting yun eh. Kumbaga, Take note, galing sa tax ng mga tao yun ha. Public ano siya, di ba? Servant. O, di galing sa tax ng Pilipino yun. Parang, yun ang sabi ko. Kaya nung narinig ko yun, kailangan mapag-usapan natin yun eh. Actually, siya pasok ulit siya dun sa pinag-uusapan natin na ang boundary na naging mali niya doon ay nagbanggit siya ng specific na pangalan. Dun sa part nga na yan, feeling ko, gumamit kasi siya ng analogy na sa korte nga, yung mga bagay na imagine mo, hindi mo namang kinilusan, hindi ka pwedeng ikulong ng dahil doon. Nag-a-analogy siya. So, ang nagpamali doon, una nga, nasa mataas na posisyon siya, tapos naging specific pa siya sa pangalan ni yun nga Ann. eh. Kasi mag-a-analogy ka na rin lang, Ang dami. Sige, for example, ang pinaka gusto niya kasing i-analogy doon is iba daw yung ginawa doon sa inisip. So, tanungin kita ngayon, Ching, magbigay ka ng analogy na ganun. Makakaisip ka ng iba. Sige nga, bigay ka ng example. Nang iba yung ginawa doon sa inisip lang. Tangina, pinirapan mo pa ako. Wait. Hindi, para malaman natin na ang dami kasing pwedeng Marami example. talaga. Kaya talagang ma-point out natin Hindi, na mali halimbawa, talaga yun eh. Kung Analogy lang pala yun? Analogy lang yun, pre. Hindi niya May gusto pala siyang i-prove na point. Hindi, sa akin nga, pwede niya nga sabihin na, sige, para sa example mo, pwede niya naman sabihin na, may nakita ako magandang babae, o ganun na lang. Bakit mo pa in-specify na si Ann Curtis? Feeling ko init talaga siya doon. Di ba? So, Kasi nakita niya talaga, pre. Nakita niya daw talaga. So, totoo ngang nakita niya. Ano ba gusto niya patunayan doon? May pinoprove siya na point nga na yung ginawa sa kinilos doon sa naisip lang. naisip lang. So, madami pwede example na kung gusto niyang pairalin yung emotion, syempre sa utang, naisip po sa utang. O may nagkakautang sa'yo, ayaw bayaran, sinisingil mo, siya pagalit. O, gusto mo siyang ligwakin, pero hindi mo gagawin yun. Kasi syempre, merong masama yun eh. So yun, tapos na. Di ba? So pwede niyang ibanggitin yun sa isang professional meeting kasi maraming makaka-relate, maraming may nagkakautang. So pwede ka, para ma-prove mo rin kasi yung point mo, if you're gonna use an analogy, para nga maraming makarelate. Yun ang use lang, yun ang purpose ng analogy para gagawin, i-example mo yung mga daily scenario na lahat nakaka-experience para madaling lang maintindihan. Tama. Diba? So, yun pa lang, sa utang, ang dami nang pwedeng makarelate doon. Parang, oo nga. Pero yung... Pero ako nakikita ko nga sa kanya, pero sabihin ko pa rin sa inyo, nung nakita ko yun, hindi pa rin naman sobrang sama ang tingin ko kay Suntay nung nakita ko. Hindi naman sobrang sama, except lang na medyo tatanga-tanga ka na sa mablay ka. yun na sa nga part lang na yun. Doon ko siya... yeah, exactly. Yeah, kaya ganito yan eh. Katulad na hindi natin appreciated yung ginawa nila kay Norman Mangusin. Hindi ko rin gusto kung paano nagiging OA yung Gabriela ng dahil dyan. Ano bang ginawa, sabi ng Gabriela? Galit na galit sila. So, kaya... ito makulit. Meron pang lumabas na nakita ko hindi, mahirap masyado na magsalita na maraming pangalan. Basta isang artista, nakita ko sa TikTok. Seryoso eh. I stand with Ann Curtis. Yun, Kaya ang inanong ini-stand niya. Kumbaga, dahil sa sinabi na ni Suntay, nagpo-protesta sila na huwag niyong papasusin ng ganyan ng babae. Putangin na kayo nga pinakamagaling magbastos sa mga sarili niyo eh. Totoo. Madali lang maghanap ng mga video clips or picture na wala namang ibang ibig sabihin kung hindi nangaakit kayo ng mga lalaki. Ay, victim blaming si 8 Asset. Hindi victim blaming yun. Yung pinupunto ko, yung ginawa nyo. Malinaw naman, hindi nila madi-deny yun eh. Na tinitrigger talaga nila yung imagination ng mga lalaki. Kasi gusto nila yung attention at validation na makukuha nila after imagination. Kaya nga nung nag-react yung Gabriela sa ganyan, sabi ko, sige, kung talagang galit na galit kayo dahil na violate yung
mga babae ng dahil dyan. Eh di iban nyo na rin, wala na rin pwedeng mag-post ng mga sexy pictures, sexy videos, wala na. Eto nga, selective. Selective, Pag exactly. hindi nila gusto yung nag-sexualize, bad trip. Imagine mo kung si Piolo nagbitaw niyan. Trending yan. Trending yan. Isiship pa nilang dalawa yan. Sana gumawa sila ng movie. Sana ituloy nila sa movie yan, si Piolo yan kasi mabait naman. Pero pag hindi nila trip, ang inamanyak. Lalo pa, against din sila dun sa political stand nun, nung Suntay. Oo, di ba? So, kumbaga, nakahanap lang sila ng butas, pre. Kasi isa pa sa ayoko sa issue na to, pinasukan nila ng, ito na naman tayo, ng word na misogyny. Misogynist daw. Ina nyo. Hindi misogynist yun. Kasi kung titignan mo yung buong konsepto, again, mali yung example niya. But the whole concept is he's just trying to prove a point sa maling analogy. So, hindi siya misogyny. Kasi misogyny, hate for women yun, pre. Mabigat na, pag sinabi sa'yo na misogynist ka, tangina, hate for women yun, parang ang racist. Galit ka sa isang race. Well, baguhin ko na yung stand ko Kasi nung una, nadismaya ako dahil nasa work siya, kaya niya sinabi yon. Yeah. But then, dahil sinabi mo na analogy lang yon and he want to prove a point dun sa binigay niyang analogy, nagbago ngayon yung stand ko. Mhm. Kasi hindi ko pa-gets nung una, akala ko, random lang niya sinabi na, oy guys, nanaginip ako, Ann Curtis, nagiinit ako dyan. Akala ko talaga ganun. So sabi ko, nadismaya ako sa kanya. Pero then again, analogy lang pala yon. Wala nakakaya dun. Oo, kasi mali niya, nagbagit siya ng tao. Pero, kinginan nyo naman, kung si Piolo, si James Reid nagbitaw niyan, titake nyo lang ng light yan eh. Diba? Pero, wag natin alisin yung fact na mali yung lalaki na yon sa trabaho niya kasi Oo, pre. ginawa. Okay, masyado lang straight to the point. Na may trip talaga siya dun eh. Tingin ko parang may pick me ng konti dun eh. Or dapat hindi siya eh. Doon siya na sumablay. Dapat hindi siya. Kasi sabihin na natin, yung mga criminal nga, dapat yun na lang ang binigay niya example. For example, yung mga manyakis. Di ba? Hindi natin sila pwede kasuhan kasi inisip niya lang. Maghintay pa tayo na may gawin siya. Di ba? Pero siya, Ano ba iba? bakit yung siya example? So parang, Ano ba yun? Pre, nalagyan ko ng ibang kulay. Ano tingin nyo? May nyo sumisignal siya na May signal. baka type ako nito ni buka ko nito mamaya. Tapos, kaya putik, nalagyan ko na naman ng kulay, putang ina. malisyoso ka Kaya talaga. sila galit na galit. Gago talaga. Kaya galit na galit. No. Kasi nagigilty. No, uy, hindi ako nagpapabok sa mga politiko na yan, ha? So, para mapalayo dun sa narrative na yon. Para mapalayo sa narrative na yon. Charlie Kirk Galit na galit talaga. Kasi ako nga hindi, bakit galit na galit kayong ganyan ang OA? Okay, ang OA talaga. Ang OA nyo. Agree. Yun ang nagpaano doon. Hindi, nakikita ko doon pre kaya nag-OA kasi nga, Gago din nila kasi trip yung nagsalita. kasi kung bibigyan mo ng bigger picture pre, ito, tingin tayo sa bigger picture Okay. The reason why galit na galit sila kay Suntay, kasi nandun si Suntay para depensahan si Sara Duterte. Kasi ano yun isa pa yan. Impeachment yun. Galit ang lefties. Galit ang lefties. So nakitaan nila ng butas, ano nila yun para in-exaggerate talaga nila yun. Emphasize nila. O kasi parang tignan mo yung nagtatanggol kay Saro, manyakis. So talagang pinasukan nila lahat. Misogynist, patriarchal. Lahat pre, pinasok nila doon. Kinginan nyo. Yan kasi ang number 1 pang-cancel, pre. Nanampal ka ng kids, nanakit ka ng women, and nang sexualize ka ng babae. Yan ang putang inang pang-cancel sa kalaban talaga, mate. Panglubog nila yan pare. Tangina yung mga ganyang klaseng pagbibintang. Diba, may iba ko lang sa Israel para mapagmukha nilang masama yung Israel, Palestine, hindi ko alam kung alin doon sa dalawa. Para mapagmukha nilang masama yung isang side, nagsasakripisyo sila ng mga bata. Kinalagay nila sa kulungan yung mga baby, pinapahirapan daw, ganyan. Ganito kasama tong kabila. Tapos yung isa naman, papakita na sinasaktan yung babae, mga nanay. Ganito kasama yung kabila. Laging women ang ginagamit, women and children laging ginagamit kung gusto magpalubog ng lalaki. So yan, yung mga misogynist nyo na yan, hindi na bago yan. Pero tanga ng OA nyo, wala namang ginawang mali, nag-analogy lang. Hindi nyo lang gusto talaga yung nagsabi. Tsaka ang hilig lang ipasok yung misogynist para lang may mabitaw sila na kala nila bagong word. Sa Pinoy, parang bagong word yun eh. Misogyny. Mabigat yun pre. Hate
to women talaga yun. Para ka talagang prejudice ka talaga sa women. Parang hindi- menes ka. Parang Menes ka talaga, pre. Kaya pagka tayo, binabanggitan tayo ng mga ganyan, nakakatawa na lang. Puta, alam ko, hindi mo alam meaning niyan, pre. I assume di talaga nila alam yung meaning. Kaya, OA yan. Pero again, nagiging magsastand ako doon sa opinion ko na panahon na rin kasi, alam mo yun, ito ang nadidismaya ako sa government, no? Sa mga private company, pre, every week, merong PR training yan. Di ba? Para maiwasan yung mga ganyan na mga salitaan. May mga training para paano makipag-communicate. Yeah. Every time na, hindi lang dito sa impeachment, every time na may iniimbestigahan itong Senate, pagka nanonood ako, nasisilip ko lang sa balita, hindi ko naman sinusubaybayan talaga, nakikita ko lang sa balita. Pag nag-usap sila, pre, parang nagiinuman. Parang ganun, parang may beer dito, tapos may babae dyan, nagiinuman sila. Gusto ko tanungin yung sino yan? Yan yung nakaganyan. Parang walang ka-professional, pre. Kaya ito mga, kasi pre, maaangas kasi mga Pilipino. Maaangas talaga. Kaya yung sinasabi mo napapansin ko rin yun kulang na lang, lagyan mo ng cropek dito sa gilid Pre, yung magtatakip ka ng mukha. Diba? Ba't ka naialisin mo yung takip mo sa mukha? Kala mo puta ka nasa kanto lang ang puta. Sobrang unprofessional talaga. Maangas nga, wala sa lugar, mayabang, maangas, nagkaroon ng power. Ayun ang resulta. Kaya tignan ninyo, 'di ba? Kung ano-anong lalabas sa bibig. Yan na 'yun Kumbaga, that's a clear evidence na kailangan talaga ng may training kayo diyan. Hindi lang basta niluklo kayo. Sige, naluklo kayo dahil maganda yung performance ninyo. But kasama rin dun sa pagluklok sa inyo, i-train din yung sarili niyo paano kayo haharap, paano kayo magsasalita. Di ba, sayang yung pera. Ang dami-dami nilang pera, pre. Tama. Yung si Suntay, mayaman yan Di ba, nga namang mag-training ka, magkano lang ang training? 30K lang. Personality training. Kasi tol, kaya ako medyo kumampid dun sa lalaki. Slight. Kasi nasa intentions ako, nakatingin. Yeah. Ang intentions niya lang naman, gusto niya mag-prove ng point. At hindi naman niya talaga ginawa. O hindi niya rin talaga balak gawin. Wala na ako dun. Hindi ko naman pwede unahan yung future. Nandun lang ako sa kung ano yung intentions ng tao sa present. Yeah. So, wala siyang nilabag, walang mali doon, masyadong OA lang to mga to. Kaya nga sina-challenge ko kayo, imagine mo kung si Piolo nagbitaw niyan ganyan ba magiging reaction nyo? Ha? Bukod sa kontra kayo dun sa pinaglalaban ng tao sa politika, malamang sa malamang, hindi nyo rin gusto kasi yung taong yun sa pagsasalita ng gano'n. Yung itsura niya ba? Hindi nyo trip, hindi nyo fetish Putang Hank yung nagsabi nun, Hank, gwapo, may status, di ba? Baka, tanginang babastos nga ng mga babae sa comment section Oo, pre. Pag may gwapings na may abs, tanginang kung mababasa mo yung mga comment section na yan, gusto ko na lang maging upuan para sa akin ka, nakapatong, ganyan. Ito na lang, idikit natin yung issue, di ba? May issue ngayon, di ba? Nakita niyo yung parang 4 ata or 6 na lalaki. Artista na lumabas yung scandal nila, di ba? Tangina, pinagpiestahan ng mga babae, pre. Ni-ranking nila dun sa anime kung sino yung pinaka-mahabang edits. Huling-huli si Tropa Hindi, balita naman na to. Pwede bang, name mo? Huwag na lang. So, yun, pre. Ni-ranking nila yung public known naman to si paring Nico. Nasasangkot yan sila Nico, yung Big Four, sila Aaron. Nasasangkot sila ngayon sa public, information na to So, yun, nandoon. Ni-ranking nila, kita mo? So, pagdating sa bastusan, hindi rin sila papahuli, pre. Kaya nga, bastos ng mga babae. Sabi nga, ang swerte naman ni ate girl. May ganun pa. Tingnan mo siya, nag-sexualize sa sarili niya, pare. Gusto niya mapagtulungan siya ng 4. Tangina, di ba? Pero pag hindi nila gusto yung nagsabi, parang selective. Tangina. Pwede sila mag-cherry pick kung sinong gusto nilang, ikaw pwede ka mambastos sa akin, ikaw bawal ka. Kaya nga hindi mo talaga sila masiseryoso, pre. Hindi mo talaga kasi hindi naman genuine Hindi genuine pinaglalaban nila. Kumbaga meron lang talaga silang propaganda and yung nagsalita ay against sa kanila. Nag-double down. Kaya nga ako, agree ako sa sinabi ni 8 na kung gusto niyo yung ilaban yan, sinoutout mo na, di ba, Gabriela? Kung gusto niyo ipaglaban yung ganyan talaga, hindi naman kami against sa pinaglalaban ninyo. Against lang kami kung saan lang ninyo ginagamit yung pinaglalaban ninyo. Selective Kung talagang against kayo sa mga nagsisexualize ng babae,
lahatin nyo. Kumbaga, tanggalin nyo na rin yung mga bastos sa TikTok na babae. Yung mga nag-sexualize sa sarili nila. Kasi sexualization pa rin yun eh. Hindi man lalaki nag-sexualize sa kanila, yung sarili nila mismo, sinexualize nila, nag-thirst trap sila. Pasok pa rin siya dun sa pagpoprotekta ninyo sa mga babae. Pasok pa rin siya sa sexualization, di ba? So, lahatin ninyo, padelete ninyo yun. Yeah. Tsaka bakit pa tayo titigil lang sa thirst trap? Sa panahon ngayon, babae mismo naglalabas ng mga viral nila. Para kumita. Anong masasabi nyo doon? Gusto ko makita yung opinion ng Gabriela doon. Anong opinion ninyo sa mga babaeng nilalabas na nila kusa, hindi na to leaked kusang nilalabas na yung mga viral nila, yung mga sex videos nila. Tama. Ano yun? Is that, yun ba ang isang example ng babaeng gusto ng respeto? Anong masasabi nyo doon? Meaning, inaabuso niya yung sarili niya, kailangan niya ng tulong nyo. Kasi sinesexualize yung sarili niya, ina-abuse yung sarili niya in a different way. In a monetary way. But kailangan pa rin niya ng help nyo. Kasi yun naman yung purpose ninyo eh. Protect women, di ba? Hindi yung poprotektahan nyo lang yung gusto ninyong protektahan kung sino man. Ann Curtis, din niya na kailangan ng protection nyo yan. Malakas na yan. Doon kayo sa mga nagta-thirst trap sa TikTok, yung mga wala pang kamusmusan dyan. Yun ang pagalitan ninyo. Solid talaga yung ideology bang matatawag yan? Yung ideology na pag yung isang bansa ay talagang lumalagpak na sa katangahan yung karamihan ng mga tao. Religion talaga ang sagot. Kaya this time, bibigyan ko ng shoutout, bibigyan ko ng kudos yung mga Muslim countries in nagpa-practice ng basta Islamic ang practice nila. Tingnan mo mga nakabalot Mga nakabalot, 'di ba? Yung mga Muslim countries, yung Islam ang pinapractice, 'di ba sila yung mahigpit sa kanya, sila yung mahigpit sa mga ganyan. Nakabalot talaga yung mga babae. Tapos pag nag-commit ka ng krimen na related dyan sa mga bagay na yan, delete ka kagad. So, yan ang ibig mo sabihin. Kung talagang seryoso kayo dahil feeling nyo masyado ang mga lalaki masyado ng mga manyakis, gayahin nyo yun ang magandang paradigm. Patayin agad yan pag manyak, patayin. Kaya mga babae, magbalot kayo, bawal yan, di ba? Oo, para sama-sama rin na wala talaga mag-sexualize. Oo, kasi ang labo di ba? Halimbawa nga yung Gabriela, advocacy nila yan. Yan na rin yung naging kapangyarihan nila dito sa bansa. So, habang seryoso kayo sa pakikipaglaban para dun sa misyon nyo, hindi lang one way yun na ang trabaho nyo ay magturo na kung sino yung feeling nyo, manyakis ng lalaki. Hindi lang yun. Trabaho nyo rin na pigilan yung mga babae na mag-post nga ng ganun. Kasi cause and effect lang naman basic cause and effect. Sila na rin, alam na rin nila nagsasabi na biology talaga, ang lalaki talaga ay na-attract talaga sa mga ganun. 'Di ba? So, kung meron naka-post nga na picture na ganyan, na napakalinaw naman ng intensyon, di ba, parang pinapakita nyo rin sa mga tao na okay lang. Kasi pag walang kumukontra, ibig sabihin okay lang, di ba? Sa mga bata, di ba? Sa utak ng mga bata, sa mga utak ng mga taong hindi masyado nag-iisip. Kontrolin nyo kasi mga isip nyo, hindi yung pananamit namin. Mga isip. Laging ganun no? Laging ganun yung sinasabi nila, no? Pang-defense nila lagi. Kumbaga tinatanggalan nila ng responsibilidad talaga yung kababaihan And that, para sa akin, dangerous yun Hindi pwedeng may isang species dito na walang responsibilidad. Di ba? Tangina, animals nga merong kanya-kanyang responsibilidad. Merong prey, merong predator, merong yung bee, ang trabaho niya, ang responsibilidad niya, ikalat yung pollens para maging may mga flowers, etc. Di ba? May mga responsibilidad bawat species. Tapos, ang nakakatawa talaga dito sa society natin, puta babae ang walang responsibilidad, pre. Kaya nga. Tinatanggalan nila. Maghubad ka dyan, walang problema kasi lalaki ang may problema. Maghubad ka dyan, pakita mo yung cleavage mo, pakibulat-lat mo na yung kepyas mo dyan. Walang kailangan magsalita sa'yo kasi lalaki ang mag-a-adjust. Ikaw wala ka, okay ka lang. Di ba? Parang
ano ba tayo dito? Para ba tayo mga bata rito, walang responsibilidad? Meron, lahat tayo may responsibilidad. At yun ang ayoko sa kanila eh. Tinatanggalan nila ng responsibilidad yung mga babae na hindi pwede. Hindi pwedeng ganun. No? Society, kumbaga, umaanda lang society based on order, rules, di ba? Kaya nabuhay ang mga tao, tumagal ang mga tao kasi meron tayong rules, meron tayong mga orders na sinusunod. Kung merong isang species na hindi nyo bibigyan ng rules, hindi nyo bibigyan ng order, anong klase? Ano mangyayari doon? Ha? Ano mangyayari doon? Wala. Extinction, pre. Extinction ang mangyayari. Talaga, oo. Kaya wala na talaga. Hindi ako para sa akin yung Gabriela. I'm sorry, pero di ko nakikita na legit yung ninyo. Namimili lang kasi kayo eh. Hindi legit yung gusto ninyong mangyari. Selective Baka sabihin na naman nila, kinakampihan nyo na naman yung nag-i-imagine ng Nililinaw namin, ang stand namin talaga is kung saan yung alam namin na tama at okay sa lahat. Hindi yung dahil lang ganito, dahil lang ganyan. Mali rin naman gumawa ng ganun sa babae o mag-sexualize ng babae talaga. Hindi din talaga tama yun. Tama yun. Pero gusto ko lang namin maintindihan ninyo na hanggat wala pang ginagawa na ganito, ganyan, hindi kayo pwede tumalon sa future. And mali din nung guy yun dahil hindi niya na dapat in-analogy yun directly, specifically. Doon sa tao at may pangalan pa talaga. Nakakatawa talaga yun, no? Tsaka siya, Nag-iinit ako. doon palang talo siya, pre. Ako eh. Huwag ako. Tangina, para namang hindi ka Bro, sending message kasi, no? Oo. Nagalit tuloy, naging defensive tuloy. Hindi, pero naawa ko dun sa part na in-interview yung asawa eh. Pero statement na lang yung kinuha. Hindi rin siya pinanindigan ng asawa niya. Uy, yung babae? Nagsorry yung babae, pre, yung asawa niya. Ano Hindi daw sabi? sila kasali doon. Hindi sila kasali doon. Hindi nila gusto yan. Hindi sila kasali doon. At nag-sorry sila. Yung babae mismo nag-sorry din kay... Mahirap kasi talaga, pre. Ma'am, sobrang pangit nung ginawa niya. Nabutasan tuloy kayo. Bahala kayo dyan. Ito sa magbabasa na ako ng YouTube comments. comment ka na. Mabilis lang. Sabi ni Happy Walk TV 47. Uy, medyo bash to Okay lang. Go! Kaya mo. Saan yan? Sa YouTube channel. Sige. Bakit yung tatawa? Anong video yan, pre? Pasahin mo na lang, Gagi. Anong video yan? Gagi, pangit sa branding natin yan. Gano'n kailang kayo. Hindi, pasahin mo yan! Tinitrigger ko nga ito naman, no? Anong video ba yan? Pinapakagat mo muna. Anong video? Sa mapanatiling in love ang babae. Go, go, go. Sasabihin niyo ni Diyos, takin na yan. Ayun. Sinungaling pala itong si Josh. Manood ka muna ng mabuti. Prank lang ang pag-no ng babae doon. Panoorin niyo muna ng buo. Ito yung sa Mabs ata, yung proposal. Oo. Yung prank nga lang daw, pero late na natin nakita eh. Pero pare Hindi, mas mali sila. Ba't kasi sila nagpa-prank ng ganon? Hindi, ako, ayoko na sabihin. Pero, sige, kung prank yun, hindi prank. Pero the point still stand. Yeah. Yeah, the point still stand. Whenever mong gagawin yung mag-propose ng kasama yung pamilya, grand gesture. Yeah. Okay, sige, ganito na lang. Hindi totoo yung kay hindi totoo yung kay hindi totoo yung kay Mabs. So prank lang 'yun. Panoorin mo yung proposal ko. Yun hindi prank 'yun. Totoo na 'yun. Tignan mo paano ko ginalaw 'yun. Walang family, walang grand gesture. Okay? Walang grand gesture, kaming dalawa walang intimate. So still the point stand na nag-work mas legit, mas masculine pag nagpo-propose ng walang anong arte. Parang tugtog ng Bruno Mars, yung Wala. Just the way you are. Ayun ako, kulit And when you Smile, baby. Kasi kung prank lang siya, Baby. hindi ginamit lang natin na example yun, di ba? Kung prank siya, okay. But hindi pa rin na-disregard yung kung totoo o yung sinasabi natin. Di ba? Ang bobo lang dun sa part ninyo na tanga kayo, Joshua daw, 8 asset kasi prank lang po yun. Gago ka, dun lang naman kami nakabase sa unang video lugi naman talaga kami kung laging gaganunin na lang every time na may tatanong kayo. Ito yung video, ito yung yung ano ba tawag, parang concept ng pag-uusapan natin. Yan, tama. And then naglabas na kami ng stand namin doon sa situation na yon. Prank lang yan. Putang ina nyo, di paano kami yan? Bungol! Hindi, Diba? alam nyo, magpasalamat nga kayo Binigyan na namin kayo ng advance. Yeah. Binigyan na namin kayo ng foresight. Sige. Pasalamat yung lalaki at hindi pala totoo yung kalulos-lulos na event na yon. Saved siya, walang problema sa side niya.
Tapos nasabi na namin yung take namin para hindi na madama yung iba. Tama. Hindi na mangyari sa kanila yon. Oh. At isa pa, takinan nyo, anti-supot to. Sinong gago ang lalaki na papayag na gawin yon tapos prank? Ako? Tara prankin. Gago, kasuputan nyo. Yan sabihin ko sa inyo. Mas lalo nyong pinasama. Totoo. Hindi kayo Tama. nag-iisip eh. Yung mga nag-comment dyan na hindi nag-iisip, kayo ang may kasalanan, lalo nyong pinapasama yung sitwasyon. no? Hindi, Marco. Again, yung ano no, nakakalungkot talaga. Alam mo, karamihan talaga ng mga tao sa internet, they're not looking in a bigger picture. Eh. Bobo. Yun lang ang tinignan niya, sitwasyon na prank. Bakit? Wala ba kayo napapanood sa internet na same setup at hindi na-reject? Stupid. Marami ako, may nireacta na akong ganyan eh. Sa mall pa pre. Sa mall, yun, ginawa ko example yun eh. Oo. Sinabi ko yun doon sa video, pero hindi ka talaga nanonood eh. O lupong ka eh. Meron pa nga tol, sinampalang bouquet eh. Pagbigay niya ng Oo. bouquet. May nagbibiolin pa oh. Pagbigay niya ng bouquet, diba, ang daming tumutugtog ng violin, puta, sinampalang bouquet oh. Ganun sa mall, pre, ang grabing gesture pa yung ginawa niya. May balloon, may sumasayaw, may nagdadrum. Oh shit! Nireject siya. Tumakbo yung babae. Parang The fuck? na-overwhelm eh. Parang nag-putang ina, ano to? Tumakbo. The fuck? Oh. Ay, prank yun? Oh. Kahit prank man yun o hindi, the point still stand. Totoo pa rin yung sinabi ko. At dun kami nakapokus sa pangyayari na yun na possible din mangyari sa ibang tao. Oo. Oo. Bibigyan ko rin ng recognition. Meron dyan sa comment section ng mga nakaintindi na, ano ngayon? Yun pa rin naman yung point. Meron pa nga nagsabi, hindi ko nga kilala, who the fuck is that guy? Ang mahalaga lang sa akin yung mensahe ng ano. So, recognition para doon sa mga nasa comment section na nakakaintindi. Pero yung mga nanggugulo dyan na tokmol, tatanga-tanga ka talaga. King ina nyo, akala nyo magbabackdown kami, anti-support to, bitch. Ay, prank. So, ibig sabihin, hindi na totoo. Tungak sa Hindi nga totoo, pero yung stand yun pa rin Oo, yun. hindi maalis yun. Tsaka, ito, sagasa naman to sa kanila. Pasensya na guys pero hindi ko gusto kasi yung ganung prank na yung mga seryosong bagay, hindi pinaprank yun. Alam mo, ang prank ng proposal, walang pinagkaiba sa death prank yan. Para sa akin na yung bigat ba? Na parang, uy, patay na si ano, ganito, ganyan. Parang prank lang. Parang gano'n siya kabigat eh. Kasi once in a lifetime event yun eh. Tsaka tingnan mo pa. Hold mo yan ha. Ito pa. The way nilang i-set up yung prank pare, para silang nagba-Bible study. So after din ma-reject nung babae, dinasalan din siya nung pastor. Tignan mo. So parang ano yun, nilalaro niyo yung religion. Sila yung religyoso, tapos ganun pala yung religion sa inyo. Parang nilalaro-laro nyo lang pala. Wala na, pang monetize na talaga. Oh, so ina. Kaya siya nagbukang ano, kasi di naman tayo tanga, matagal na tayo sa internet. Alam natin yung prank sa hindi. So dahil ginamitan nga nila ng mga ganun, mukha talaga siyang totoo. Oo. So kami ba yung mali o sila. Na ginamit nilang prank yung dasal-dasal Kumbaga, nila? they went far. They went far para sa isang prank. Too far, sobra. Di ba? Oo, malayo. So, may pari pa. May ano pa? Pastor. Ay, ano ba yan? Kung tutusin nga, alam mo, kung may kapangyarihan lang ako, yung prank tigil na yan eh. Bakit yan eh? Nakakasira ng ano yan, pre. Isipin mo kung isang pamilya kayo na normalize ang pranking. Tangina, ang gulo nyo sa bahay Gulo nun. Eh, hindi, prank lang to eh. Putang ina. Tsaka ito pa, speaking of prank, yung shoutout sa Tokomi, di ba nag-prank sila ng hold up? Pag kinriticize ba natin yung mga ganong galawan, tapos sinabing, ay prank lang yun, hindi na ba totoo yun? Di ba mali pa rin yung ginawa nila, pre? Mali pa rin eh. Mali pa rin. Oh, so, yun, dun tayo yun yung stand eh. Kumbaga, the point still stand eh. Yun yung ibig sabihin nun. Mali is mali, maling galaw is mali. Mali, Prank man yan o hindi. Natuto rin yung Tokomi doon sa pagkakamali na yun and nag-apologize sila at nag-ayos-ayos lahat. Anyway, yun, hindi magbabago stand namin doon kahit sabihin pa nilang prank lang to, doon kami nakafocus sa konsepto na yun. Ito sabi ni Dent M1P, so ang dami na namin nagkiklip ng videos nyo. Pinapakalat namin yung videos nyo para magkaroon ng self-improvement ang mga lalaki, hindi maloko ng babae. Marami sila matututunan sa videos nyo. Tatawa ako doon sa warning mo kanina. Kala ko naman, putangin na, ano mo yung sinumpa ako, yung pala, ano lang siya mababa. Wala naman pala. Grabe mang hype to eh. Sa 8 ka no. Parang ganun sa 8 eh. Pakinang ina. Sino ba yan? Ang ganun. Basta pa tayo ng member dito. Ito, mabilis lang. Shoutout ko na mabilis si,
Romeo Sunga ba yan? Oo. Shoutout ko lang si Romeo Sunga. Nagpap-shoutout eh. Siya yung asawa nung babae na nakikinig palagi. Ayo! Nalala niyo yun yung nakaraan sinoutout ko. Ito, shoutout kay John Avila 93. Great topic mga bro. So, si romantiko yung malakas mag-funny. Lagi nakikinig sa atin yung pre. Ano siya? Siya yung nagko-comment lagi na komedyante na ML streamer na gatutin niyo yan mga sirs. Lagi siya nagko-comment ng ganun. Shoutout sa'yo, pre. Salamat. Romantico, shoutout sa'yo. Manood kayo dyan sa live stream ni Romantico. Malakas mag-funny yan sa ML. Maglalaro kami niyan one day. Kasama ako sa live stream niya. Masaya yun, pare. Ito member, Kuis Takumi. What's up mga sub? Let's go 3PM gang. Let's G, sana manotice yung PM ko kay Boss 8 kasi yung message ko kay Boss Josh at sa daw na de-deny. Hahaha, 3PM gang. Sabi ni John Renzi Palo. Kay 8 nyo na lang send lahat. Sige, payag ako. Payag ka, Josh? Follow na rin muna nila. Follow nyo yung page Follow niya nyo rin, muna. Like nyo yung mga posts niya. And then send nyo yung message nyo kay 8 Baka nade-deny kasi hindi ka naka-follow. Follow muna, di ba? Follow pala. Mga boss next nyo, yung the big 4, yung 5-sum issue. Na-topic na namin, Jobel Tarok. Ito, hindi ako nag-propose. Nakahiga kami nun sa kama. Tinanong ko lang siya, kailan niya gusto magpakasal? Tapos walang ring. Basta tinanong ko lang, tapos yun, sinabi niya kung kailan niya gusto. Ayun, okay naman sa kanya. Haha, civil wedding kami. Sabi ni Rain Heartthrob. Legit. Di ba? Walang kahit anong emotion. Natural. So, legit na answer makukuha mo. Point still stand. Prank ka. Prank lang yan. Sila yung mga gago dun pag ginawa nilang gano'n para sa monetization. Tanginang yan. Pangit mag-prank ng gano'n. Hindi naman ako against sa kanila sa trip nila. Pero yung prank ba ng gano'n, hindi siya magandang biro eh. Kasi kawawa yung mga napaprank ninyo sa ganong kabigat na biroan, di ba? Matatanda na tayo para sa biroan na ganyan. Ibang prank na lang. May yung magaan lang, di ba? Yung proposal prank, what the fuck? Parang bata. Sabi ni Romel Miguel Sunga, lupitan mo as a man, focus sa sarili, damay na yun, pati mas magustuhan ka ng mga tao. Hindi lang babae kung ayaw naman ng iba, goods lang din. Basta gawin natin kung ano ang tama at kailan. Romeo Sunga, maglagay ka ng tuldok. Hirap magbasa ng walang tuldok ka. So yun, maraming salamat sa pagsubaybay at pag-member sa Anti-Support. No? Tandaan ninyo, tangina, Anti-Support to. Bitch. No, mag-isip. Okay, since nanonood na kayo nito, sana meron tayong critical thinking. Okay, look in the bigger picture. Depende sa sitwasyon. Basta mag-isip. Importante nag-iisip. So yun mga pare, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Magbabalik kami. 3PM gang. Kingin nyo damage control. Wala kayong madadamage sa amin. Anti-Support to, bitch. Tapos aking paparenta. Yeah, we getting rich, rolling with my fucking brother. Milyonaryo na ngayon.